pressure, bibili po tayo ng hito ngayon. Ayan, sasandapin po ni tatay. Pag gagamitan po kasi tayo niyan. Yan po ang hito. Mga kalahati lang po. Katalon ba ang isa? Oh, ang ating hito. Magandang araw po mga treasure. Ito naman po tayo. Gagawa po tayo uli ng panibagong pool. Dito po, mag-eksperimento po tayo. Bali, ang hinalo lang po natin is tubig ng nawasa. Pero ito po, bali, 2 araw pong in-stock sa drum bago ko po nilagay dito. So, bali, ang gagamitan po natin dito is fertilizer po. At ang tubig ng dalag. Bali, ilalagay po natin ito sa balde. At tuwing magiging madumi po, ang pagsasali natin dito. Tatry po natin to. At bukod dun po, meron din po tayong gagamitin na fertilizer. Susubukan po natin ng pamamaraan na walang tae ng baka. So, bali ito po. Yan, lupa po yan. Yung tinunaw natin. Bali ito po, yung dalag. Bali itong dalag na ito po. Ay, hito po pala. Dalag ka ako ng dalag. Sorry po, hito. Kasi po ang dalag, kailangan pa ng oxygen. Pero itong hito, hindi na po kailangan. Bali, lalagay po siya natin dito. At tubig dito. So, after 1 month o 2 weeks, yung tubig niyan, isasalin po natin dito. Pandadagdag po lagi natin. So, ngayon, hindi na natin gagamit ng tae ng baka. Susubukan po natin. Bali, meron po tayong gagamitin po palang fertilizer. Ito po, in-order natin sa Shopee. Bali, yan po, basahin na lang po ninyo. Mahirap bigkasin po eh. Bibili po ito sa Shopee. Mura lang po. So, bali, ang lagay niyan po, sa bawat isang pool natin is 1 tablespoon po. Kakalawin sa tubig bago ilalagay. So, ngayon, Ron, simulan mo na. So, ayan po, lalagyan na po ni Aaron sa 2, 3, 4, 5. Ayan po, bali kakanawin po ni Aaron. Bali po, magtitira po tayo dyan ng kalahati. I-experimento po rin natin kung pwede rin po na wala ng lupa. Kasi po, pag kumukuha tayo, ang dumi po. Ilang beses pa natin inuhugasan. Kaya lahat po gagawin natin ang mga pamamaraan kung saan po tayo mapapadali at hindi magastos. Yan po. Yan ang ating hito. Malalaki po. Kung masarap ihawin. Kaya lang po, the meantime po, gamitin muna natin po sa ating eksperimento. Yan po. Tapos na si Aaron magalo. So ngayon Ron, dagdagan mo sila lahat ng tubig. Yan po, nalagyan niya Aaron yan, dahan-dahan. Bali yan po ang gagamitin natin pataba. Malalaman nyo po yan. I-update ko po kayo. Kailangan po natin magparami ng asola. Kasi po ang asola po, bali 80% pong asola papatakain natin sa ating mga manok. 20% na lang po yung feeds. Masustansya po to. Kaya kailangan po magparami tayo nito. At hindi lang po magparami, kailangan po maging mataba po sila. Actually po, nakita nyo naman po sa nating vlog, binuwasan na natin, pero yan po, makapal pa rin po sila. Kaya lang, medyo payat po sila, kaya ngayon gagawin po natin sila ng paraan tumaba. Kasi wala po tayong panahon kumuha ng tae ng baka. Pati po ang tae ng baka po, pag pinalagay niya po sa tubig, napakadaming damo. Napakadumi po ng ating pagkain. Ayan po, nilalagyan po ni Aaron. Yan, tinunaw niya pong maigi yan. Bali, magtitira po tayo ng konting tubig dyan. Experiment na natin. Bali, wala naman po siyang lupa. Kung tataba pa rin po siya o kaya dadami.
Yan. Yan po, bali lalagyan na lahat meron. Kailangan po ito maharangan po natin kasi pag nagtag-ulan po, magiging kalaban po natin dito is palaka. At kung sakali naman po magkaroon ng maraming kitikiti, pwede nyo pong gamitan po ito ng 7. Isprayan nyo po sa ibabaw, pero hindi nyo muna papakain sa ating mga alagang manok. Bali maghihintay muna tayo ng 7 days at aanawan natin maigi. Yan po ang mga pamamaraan para hindi po tayo magkaroon ng maraming lamok. Dahil iba po natatakot, baka raw po madenggi sila. Actually po, maglagay lang po kayo ng 7 dyan. Sprayan nyo lang po. Maiiwasan po natin ang mga kitikiti. Tama na yan. Yan na po. Yan na po. Lalagyan na po ni Aaron ng asola. Yan, kukuha na po si Aaron ng mga asola. Kasi po, pag walang tayo ng baka po, malinis po, madaling kumuha. At kahit po medyo marami yung tubig natin, okay lang po. Para madaling kumuha. Yan, berdeng-berde po ang ating mga asola. Ngayon po, lalo na ngayon, meron siyang fertilizer. Update ko po kayo after 1 week kung gaano kakapal po to. Kailangan natin po matutunan lahat natin itong pamamaraan na to kung saan tayo magtatagumpay. Okay na ron. Dito naman sa kabila. Bali bibili pa uli ako ng ganito rep. Bali sandal lang po to sa mga junk shop. Bali tatakpan nyo lang po yung butas. So bali naman po nilagyan ng rin ni Aaron. Huwag masyado marami ron para malaman natin kung mabilis siyang kumapal ng 1 linggo. So dagdagan mo pa yan. So ayan na, tama na yan Ron. So bali itong hitong to, actually ang tubig niyan magiging patabarin natin sa ating tubig. Bali dyan tayo kukuha ng minerals. Yan. Pag matagal na po yan sa balde, magiging madumi na po yung ating balde, magiging malansa. So ayun ang pansasali natin dyan. Ito yung mauubusan ng tubig yan. Kasi po, siyempre nag-evaporate yan everyday. Mababawasan yan. Ayun po ang pandadagdag natin. So ngayon Ron, lagay muna itong ating mga hito. Yan po, lalagay na ng Aaron. Yan. Yan. Maaring may magtanong po. Disclaimer lang po, hindi po tayo magaling maghalaga ng hito. Bali ang pagkain po talaga nito is bituka. Takpa mo ron. Bituka po ng manok, karne, mga patay na, ano tawag dito, yung mga kaliskis ng, bituka ng isda. Po, tatakpan na ni Aaron. Kasi po, baka tumalon. Yan. Bali, ang papakain po natin dito is try natin. Pag nagutom yan, kakain yan. Dog food po ang papakain natin dyan. Siguradong kakain yan pag gutom na po yan. Kasi pag bituka po nilagay natin dyan, babaho yan. Hindi natin pwedeng gamitin dito. Magiging mabaho po ang ating asola. Kaya po, dog food ang gagamitin natin. Hanap tayo ng dog food o kaya cat food. Ganun lang po ang gagamitin natin dyan. So paano po mga ka-treasure, abangan nyo po kung ano mangyari dito after 1 week. So hanggang sa muli, paalam!